Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, January 17, 2025. Diretsahang usapan ang mahahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Bilang isang regulatory agency ng Department of Health, mahalaga ang papel ng Food and Drug Administration sa bansa upang tiyaking ligtas at dekalidad ang mga produktong may kinalaman sa ating kalusugan. Kaya naman alamin natin ang kanilang mga programa at inisyatibo mula kay Food and Drug Administration Director General Dr. Samuel A. Zacate. Magandang tanghali, sir, at welcome po sa ating programa. Magandang tanghali po, Sir Joey, Ma'am Weng, at sa mga nanonood po dito sa Bagong Pilipinas ngayon, isa pong mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sir, sa 2024 po, ano po yung masasabi natin na notable achievements ng FDA? Well, basically, unang-una, pakilala ko muna yung ahensya namin. So, kami po ang Food and Drug Administration, not just because we are the Food and Drug Administration, we just regulate the food and drug. So, apat po ang core na nire-regulate po namin. Number one po dyan is the food, yung mga processed food. Kasi pag mga raw food na food dyan, yan po isa ibang ahensya. Pangalawa po yung mga gamot, bakuna, yan po yung under sa drug, no? Pangatlo po yung mga medical devices yung sinasubject sa atin for diagnostic purposes, no? Nagsasabi kung ano yung ating health status. Saka yung pang-apat po yung cosmetics. Yung cosmetic, yung mga pagpapaganda, no? Mahilig tayo dyan, no? Yung mga ating mga nanonood ngayon. Pangatlo po yan, yung kasama po under ng cosmetic, yung mga household and hazardous and household urban pesticides. So yung mga ni-spray natin sa bahay, may expose yung ating mga kababayan, yun po ay nagdadaan sa aming regulatory processes. Sir, paano po yung supplements po? Under po yan, ang supplements po kasi is under po yan ng Center for Food and Regulation. So, under po yan sa amin. Okay. So ano naman, sir, yung mga bagong policies na ipinatupad ng FDA last year para sa public health and safety? Opo, isang magandang ano po yan tanong po sa aming ahensya kasi for this 2024, pinaghirapan namin yan for last year, na almost 2 years po yung running period namin. I call it personally the structural policies. So the reason for structural policies kasi yung mga polisiya na yan, kapag yan po ay naayos namin, it will affect not only one center but the whole agency itself. So ano-ano po yun? Isisahin po natin. Number one po dyan, yung extension ng validity ng ating license to operate. So we call it the Unified Licensing Policy. No? It is an administrative order. Actually, effective na po siya ngayon, no? January 12, nitong nakaraan lang po. Ano po yung notable po doon? Kasi dati ang license to operate, kailangan po yan ng mga ating mga companies to have yung pag-operate ng kanilang normal activities. Either distributor sila, importer, or manufacturer. Dati po 3 years initial, 5 years renewal. Ngayon po 6 years initial, 12 years renewal na po. So, it will give more stability for the stakeholders in the company for their product and for their operations to be more continuous, no? On top of our mandate to safeguard the public health through post-marketing survey. Kasi ini-inspect namin yan Ang tanong po sa amin, ang taas nga ng validity, ano naman gagawin FDA? We have regular inspection. On top of that, also, we have the motu proprio. No, kapag may complaints sa isang factory, pupuntahan po yan ng ating mga inspector at titingnan kung nasaan po doon na naging problema. Pero po, ang sinasabi nga nila, 6 years, 12 years, paano naman yung mga micro and small? Yung mga maliliit nating kababayan na gusto lang po magnegosyo. Actually, meron po tayong kolatilya doon. Basta po sila ay micro and small, pwede po sila mag-avail ng mas lesser validity, which is 3 years initial and 6 years renewal, as long as they are entitled to be called as a micro-small. Nabanggit niyo, sir, yung regular inspections, no? So, meron din bang surprise inspections? Kasi madalas sa mga, although hindi naman sa lahat ng kaso, no, nahuhuli yung mga, yung mga mintis o yung paglabag kapag surprise yung inspection. Actually po, dalawa nga po, katulad ng sinabi ko kanina, yun yung regular, one is the regular inspection, yung ibig sabihin po nun, sinasabihan po namin yung stakeholder, ay itong oras po na ito, pupunta kami. Maghanda na po kayo ng mga dokumento ninyo, ayusin nyo yung dapat ayusin. Tawag po namin ng regular scheduled inspection. Another thing po is the motu proprio. Yun po yung pag may complaint sa isang produkto, pinupuntahan namin po yan.
Pero po para dun po sa mga negosyante, para po makasigurado kayo na talagang FDA po yung pumupunta, baka mamaya kolorum yan, no? Unang-una po, tingnan nyo yung uniforme. Tingnan nyo yung ID. Tapos tingnan nyo rin po yung papel na pinirmahan ko na inaalaw ko po na mag-moto proprio inspection sila. And through that, you will be safe that it is a regular function of duty. Sir, may mga inisyatibo rin ang FDA para suportahan ang mga MSME, nabanggit nyo kanina yung MSME, sa food and cosmetic industry. Pwede nyo po bang ipaliwanag itong inilunsad na project Bigyang Halaga Bangon MSME? Kamusta po yung collaboration ninyo, lalo na with LGUs? Okay po. As of now, marami na po tayong probinsya. No? Dalawa po kasing klase ang pagtulong natin. No? For the information of everyone, although the FDA is an attached agents to the DOH, not only with the health aspect, pero kami din po, meron kaming epekto sa ekonomiya. So kasi mga produkto na yan, kinakailangan ng license to operate and certificate of product registration para po mapunta sa merkado. At karamihan po ng micro-small natin yan, sa mga bawat LGU, may mga kanya-kanyang produkto yan. No? Ako nga, nagpupunta ako, nakikita ko kung gaano kagaganda. So, dalawang klase po. The one is the BBM MSME. Ito yung isa po, bagong negosyante program. After po yan sa aming micro and small initiative. So, ano po pinagkaiba ng dalawa? Number one po is the BBM MSME is a LGU-based project. So, ano ibig sabihin po nun? Bawat isang LGU ay may kanya-kanya po yan na mga unique characters. No? At ang nakakaalam po niyan is either the governor, the mayor. So what we did is to have a memorandum of agreement with them so that the LGU will be empowered. It is one of the order ng presidente natin, the whole of government approach. And when we say whole of government approach, it's not just the national government but also the local government unit. Sa isa kabilang dako naman po, yung bagong negosyante program. Ano po naman ang i-empower natin doon? Yung po yung mga academies, mga cooperative, mga private na mga groups that we have a memorandum of understanding that we will help them. So anong ginagawa po ng mga tao ng FDA? Sabi ni Presidente, kinakailangan natin pumunta sa mga liblib na lugar. So kami po ang pumupunta sa kanila to train them. So as of now, marami ng probinsya po yan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Quezon, Misamis Oriental, to speak of the few. No? So aside from that, we have collaboration also with the institution, academic institution. The micro-small kasi po, hindi lang po rehistro kailangan yan. Sa food particularly, they need testing. And yung testing mahal. So what we do is we to have a memorandum of understanding also with the state universities because state universities has laboratory. We accredit them and they have the moratorium for testing. So it's a whole of government approach. Ngayon, ang mga LGU naman, meron din yung moratorium or meron yung mga support sa kanilang mga constituents which is they help it. They help them subsidize the negosyantes. So example sa Cebu, no? Wait lang po ko tayo ni Governor Garcia, ang galing ng kanyang programa. So, sa kanya, bukod po doon sa rehistro ng produkto, meron din siyang subsidy for the testing at hindi lang doon natatapos yun. Pati po yung optics o pati po yung establishment, they have the payout basta as tong nagagamitin sa negosyo. So, kanya-kanya po talaga na so we have to streamline everything and to talk with them. Napaka-encouraging nito sa MSMEs talaga kasi hindi lamang pinapadali yung proseso, meron pa talagang tulong para maging successful yung kanilang enterprise. Actually po sa Food and Drug Administration, napakasimple talaga ng ating mga registration process. Ang problem kasi lang po dito, gusto mo magnegosyo, hindi mo alam paano. So, yun ang drive natin. So yung nabanggit nyo, may mga laboratories para dun sa food testing. Paano naman po yun sa cosmetics at saka dun po sa mga gamot? Actually po, I forgot to tell that the BBM MSME is a dual, no? Hindi lang po sa food, pati cosmetics. So when I say testing of food, it also includes the cosmetic. When we say cosmetic, yan po yung mga kooperatiba na sabon, yung mga lotion, mga ganun po. Yun ang tinutulungan natin. Okay, so para naman sir sa medical manufacturing sector, inilunsad ang pharmaceutical and medical device ecozones. Ano po yung objective at saka gaano po ito kahalaga? Okay po, we empower all. As the President say, we will always empower our local manufacturer. Tangkilikin natin ang ating sariling atin. So during the sectoral meeting of the health, during last year, February 2024, I got the marching order from the Presidente. No, actually, matagal na namin pinag-uusapan yung PharmaDevSo. No, it's the model from India. So it's a hub of all the medical manufacturer. When we say medical, it's the pharmaceutical and the medical devices. So they have the tax incentives. Kami po sa FDA, we are in charge of the registration.
but the Ecozone is in charge ng PESA. So, ang ginawa natin, nakipag-usap tayo sa Director General, napakasipag ng Director General ng PESA, kaway-kaway dyan, sir. So, we have the Memorandum of Agreement na rin po for the Green Lane. No? So, aside from that, we also tap one of the PESA declared zone, which is in Victoria, Tarlac. We also had the office there and laboratory na ongoing na po ang construction. At itatayo na rin po yun for this year, matatapos hopefully by this year, and we will launch eventually the ribbon cutting of the first ever PharmaDev zone at nangyari lang po yan sa panahon ni Bongbong Marcos. Paano naman hinarap ng FDA, sir, yung iba't ibang health threats na may kinalaman naman sa bagong food and drug ingredients? At ano po yung mga ito? Okay po. Ang food at ang FDA po is we rely on ASEAN guidelines and International Health Organization. So kami po sa pagkain po we rely on the ASEAN guidelines. So binabase po na yan namin sa tinatawag namin Codex Alimentarius. Aside from that, there is a self-reporting from the manufacturer if their product is contaminated and they do voluntary recall. On top of that also, we have the post-marketing surveillance that we do in the regular inspection and the motu proprio by complaint so that makakasigurado po tayo na ang pagkain natin ay ligtas basta po nagdaan po sa FDA. So ano naman yung naisakatuparan na Kataros, sir, ng FDA? Okay Plan po. Kataros. Yan, isa pa yung mga gimmick ko po yan, ma'am. Mahilig po kasi ako sa mga Greek. No? So yan ang background ko. Mahilig po ako sa Greek, sa history. So Kataros means free from contamination. It's a free from impurities. So I named that to that Greek word. So ang Kataros po is a conglomeration of number 1, to dispose violative health products na na-seizure. Number 2, to have a streamlined guidelines of how to seizure violative health products. When we say violative health product, is either counterfeit or unregistered. So last year, notable achievement that we dispose yung mga hazardous po, yung mga ating mga matagal na po na nasa bodega namin na subject for seizure dati. Na-dispose na namin po yun, and this year meron na naman po kami ulit. And we launched the real-time. It's part of the transparency na lahat ng gobyerno ay government agencies must have. So just click the fda.gov.ph. Makikita nyo po doon yung Coplan Kataros at makikita po niyo doon yung number of seized violative health products per category. Cosmetic, drug, medical devices, and food. Andiyan na po yan. Araw-araw ay lagi po namin ina-update. Actually kanina kapipirma ko pa lang, so baka by the end of the day, bago na naman po siya. So is it safe to say na itong mga na-identify nyo na mga produkto, wala nang nagsa-circulate sa market? Dapat wala nang sa merkado yan. Well, we have to admit the system, there is no perfect system, but we will always strive to do it for the efficiency of the government services. So it's not only the police power of the FDA, but also the partnership with the consumer. So kinakailangan po natin na hindi lang po kami ito, nananawagan ako sa mga kababayan natin, na just report it to us kasi talamak talaga, ma'am. Lalong-lalo na sa cosmetic, naglipa na yan sa online shops. No? So, meron naman po kami tinatawag na FYI for your information sa mga online shops that this product is violative, take it down. And sumusunod naman po sila. Pero ang ginagawa namang iba, sa ganung kadali, magkaroon ng online account, wala pang alas 4, maglalagay na naman po sila. So, nakakapagod po, pero yun po ang trabaho natin. So, ang panawagan ko po sa mga online shopping, once we have it, at least man lang po, tandaan nyo naman po yung produkto para hindi naman po paulit-ulit ang ginagawa namin. At the same time, sa mga consumers po, be vigilant enough, no? Kasi pinag-uusapan dito ay yung kalusugan nyo na. Paano kung nire-repack lang nila, nire-relabel lang nila yun, tapos sasabihin pa ni bagong produkto ito? Okay po. Pag gano'n po, tinatawag po itong counterfeit. Ibig sabihin, may rehistro yung produkto, ginaya mo. So, hindi po siya unregistered. So, unregistered, ito yung produkto, hindi na-register sa FDA. Violative yun. Sinasabi niyo po, ma'am, is a counterfeit. So, to spot a counterfeit, you must compare it to the original. Number 1 is the packaging itself. No, kapag malayo dun sa packaging, counterfeit yan. Pangalawa, for example, naglagay siya ng brand, tapos binago niya yung spelling, matik yung counterfeit yan. Pangatlo po, gayang-gaya. Tapos yung produkto sa loob, hindi. Kumbaga, parang sa sabon, puro harina lang pala yun. So, paano yun mangyayari po? Number 1 is to report to us. No? Hindi namin po makikita lahat ng ginagawa ninyo sa inyong mga kabahay-bahay, sa inyong mga barangay. Kailangan po namin ng tulungan. Hindi lang po sa ating mga consumers, pati atin sa mga local government officials. Just report it. We have the real-time monitoring system. We have the reporting system. Basta lang po, ang akin po, hinihiling ko lang po sa ating mga kababayan. If you report it, substantiate the report.
May pruweba. Yes, may pruweba. Kasi minsan, nakikita ko, alam mo naman ngayon, the advent of social media. Yes. Yeah. Sir, nung 2024, mas pinadali rin ng FDA ang regulatory process sa pharmaceutical exports at active pharma ingredients. So, ano po yung update dito sa pagtatapos naman ng 2024? One of the highlights po ng administration ng previous administration po is the streamlining of the manufacturing through exportation. Dati po, ang dami po nating mga drug manufacturer. Ngayon po, nag-compress down. No? So, what we did on 2022 and 2023, we go to them, what are your problems? Paano kami makakatulong sa gobyerno? And one of it is padaliin ang proseso ng exportation so that their income will be, of course, no, mas malaki. So, marami kasing redundancy yung dating proseso compare sa ngayon. So, what we did only is to have it streamlined. Huwag na natin pagdoblehin. Kung iisa lang din naman po ang kailangan natin gawin, ayusin natin. I cannot divulge yung mga kasi mahaba po yan. No? Pero ibig ko sabihin, kung i-regulate naman po sa ibang bansa, hayaan mo kung ibang bansa na kung ano yung requirements niya, basta as long na hindi kinoconsume dito sa Pilipinas. So yung mga yon ay export only. Another thing po, i-announce ko na po, baka by May this year, may bago na pong registration process ang human drug at bakuna. Kasi na-revise na po namin ang AO67. So we will announce it later. So it will have a FDA circular, yung administrative order na yan. It will definitely affect, no, it will efficiently reduce the timeline of the drug registration. Ang drug po ang pinaka mahirap i-regulate sa lahat. No, kasi, of course, the people rely on the therapeutic claims of the drug. Kung ako may diabetes at yan po, yung gamot na yan, sinasabi niya na papababa ng sugar at hindi yan po nagdaan sa proseso, it can lead not only to harm, but into death. So, hindi lang po sa FDA matagal ang proseso ng pag-approve ng drug. Even sa ibang bansa. Actually, mas mabilis na nga tayo. Ang running time natin, 1 or 2 years. Saan lumabot ng 5 years? It includes clinical research and everything like that. Pero ang sabi ko nga sa aming termino, kapag ginawa na sa ibang bansa, we just rely on them. So, lahat po ng mga pumapasok na imported na drug, we launch the FRP, Facilitated Regulation Pathway, for all essential medicine. Pag ginawa na yan ng isang strict regulatory agency, we just rely on their evaluation para pasok ng pasok yung produkto sa atin and we can have the greater or more wider therapeutic Matanong ko lang sir kasi Weng, no, madalas kapag may commercial sa radyo, sa TV, palaging ginagamit yung FDA approved. So kapag sinabi bang FDA approved ang isang produkto, ano ba yung saklaw talaga nun? In-approve nyo lang yung pag-market, in-approve nyo yung use niya, in-approve nyo yung claims nila na kunyari gamot or supplement? Ang Food and Drug Administration, ang pinagmulan po niyan batas. It's a Republic Act 9711 that all products na saklaw po ng FDA must be registered to us at hindi po ninyo mabibenta sa merkado. That's the ideal setup. 2009 na yata na-launch yung batas na yan. So, yun po ang sinasabi po namin, hindi lang po siya garantiya, hindi lang po siya ministerial on the part of the FDA that you put to us the product and we just approve it. Meron kaming tinatawag na evaluation process. Yung mga evaluators natin, mga health expert po yan. Is either nutritionist, pharmacist, doktor, or any health allied specialist. So lahat po yan dumadaan sa evaluation. At let's categorize yung mga produkto na re-regulate namin. Hindi naman po lahat kasi sobrang stricto. It depends on the risk. Kasi for example, pagkain, pababa ng risk yan. Cosmetic, pagkain, medical device, and drug. Ang pinaka-risky sa lahat, drug. Kasi ang hirap pa niyan, yung mga online sellers, ginagamit nila yung pictures or videos nitong mga influencers, mga doktor na nag-endorse ng ganito. So kapag nakita mo yun, akala nila, totoong ini-endorse nung doktor na ginamit niya, yung pala hindi. Diba? Actually, naging issue yan last year. Opo. No? We call on all the yung mga doctors na involved, na sinabi ko sa kanila, just report to the FDA. Tinulungan natin sa National Bureau of Investigation at karamihan naman po nabawasan. So, hindi po pwedeng sabihin at ilagay ang logo ng FDA sa produkto for the purpose ng advertisement. No, we just say that this is FDA approved but don't put the logo. Kasi the regulatory agency, just like us,
we cannot endorse a product. Yes. Sir, hingi na rin po kami ng update tungkol sa technical working group na Task Force Thomson na inyong binuo para sa regulation policies ng traditional medicines at health supplements. Okay po, si Thomson, ano po yan is a history po yan. So, herbalist po kasi yan. So, I named the task force from them. So, sa dami ng task force, ayata, naubusan na ata ako ng mga pangalan. Kaya napansin nga namin Pero for the purpose po ng information of everyone, kasi po, ang health supplement and traditional medicine, when we get traditional herbal medicine, we have also, I was a chairman in the ASEAN, sa TMHS, yung Traditional Medicine Health Supplement. Ang napansin ko kasi medyo may katagalan pa. So, ang ginawa ko, huwag natin silang hintayin. Mas importante Pilipinas. Kabatay Technical Working Group, ayusin natin domestic policy. As of now, we have the traditional herbal medicine already approved at implemented na po ngayon. And the health supplement po, ang target namin dyan mga Q2 po this year. So, let's await for that. Ano naman, sir, yung mga naging improvements sa website ng FDA? Well, I can say that the FDA website is more transparent. Na hindi siya tulog. Na hindi siya katulad dati na para ka nagbabasa ng libro at kakatulog mo talaga. So, number 2 is po yung mga policies namin. It's not only because of the website, nandyan lang siya. Talagang upfront, ito ang bago namin. Aside from that, digital stage na po kasi ngayon. Hindi lang po website ang kailangan natin. We have to empower the social media. So, yung po ang ginawa natin, we empower all the social media access. Like nyo na lang po. No? I-advertise ko na yung mga social media namin. May Instagram po kami. Meron po kami Facebook. Meron din po kami YouTube. At meron po kaming Viber group. Doon po nilalagay namin update. So pag member po kayo ng Viber group, may regular updates, may regular seminars, may mga regular po na may bibigay right through your cellphone. So bukod po sa mga nabanggit ninyo, ano pa po yung accomplishments ng FDA noong 2024 na gusto nyo i-share? Well, basically, babalik tayo dun sa ang general order sa akin ng Presidente. Number 1 po is the micro, small, and medium enterprises and the cheaper medicines. And number 3, of course, the backlogs. Ako na yon, personal ko na yon. Kasi ang backlogs talaga parang nakadikit na sa FDA yan. No? Pero you have to understand, again, ulitin ko, we have the ease of doing business but we also have to safeguard the public health. No? Sa drug kasi very risky yan. So ngayon, medyo nagkakaproblema kami sa e-portal kasi nga po, inaayos namin yung sistema, yung structural policies namin. No, hindi lang naman po yung sa LTO, pati yung CPR nila, 6 years, 12 years na rin po. No, so, ako po yung nananawagan po sa ating mga stakeholders na medyo magtimpi lang po ng konti. Patient is the virtue. Inaayos po namin ng FDA for a more efficient progress. At balik tayo dun sa tanong, micro, small, and medium enterprise, I'm proud to say that we have the BBM MSME and bagong negosyante program. Dami na po namin nagawa dyan, dami na rin na training. Susunod nga namin, gagawa kami ng parang sitcom dyan, no? Parang istoryang BBM MSME. So we will give those yung mga natulungan namin kung ano yung experience nila to empower everyone. Another thing is the cheaper medicine. Although we do not regulate the prices, no? But we have the control of the supplies. Paano namin ginagawa yan? Approve ka, dadami supplies, mas marami po ang pababa po ang demand. So, we did that through more efficient policies and increasing the validity. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ng iba pang programang tututukan ng FDA, kasama pa rin si FDA Director General Samuel A. Zacate. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang pusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa
ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Susunod sa On Assignment. Ngayong nalalapit na ang midterm elections, inaabangan na ang umpisa ng kampanyahan. Sama-sama nating kilalanin pa ang mga kumakandidato kasama si Joshua Garcia. Face it, to launch a massive national campaign, you really need to have the popularity, you need to have the machinery, you need to have the financial mechanism. Bawat taon, milyong-milyong deboto ang nakikipagsapalaran makalapit lamang sa mahal na poong Nazareno. Mga kwento sa likod ng Traslasyon 2025. Hatid ni Alan Francisco. You just have to respect it. Importante ang faith because it sustains the hope of people. Na kahit desperado na, they still want to continue to fight and to live for life. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si FDA Director General Dr. Samuel Zacate. Sir, ano po ang mga hakbang na nais ninyong pagbutihin sa pagdating sa approval process ng essential medicines at medical devices sa Pilipinas? Okay po, kanina po, sinabi ko na po yung mga ginawa natin sa medicine. So we go to the medical devices. I launched Oplan, Task Force Obsidian and thought that is the classification of medical devices para alam po ng mga magre-registro kung saan kasi may classification po medical device, A, B, and C, and D. So, second po, we have the Diomid, the borderline products. Para ito yung produkto na to, semi-cosmetic, semi-food, saan ba talaga siya? So, kami na po sa FDA ang magsasabi, saan kayo? Kasi minsan nasasayang yung produkto kasi nadi-disapprove. Yung po Diomid, which is the borderline products. Sir, hindi naman may ipagkakailan na buhay talaga yung interest sa cosmetics. So, naman, kasi pero paano po natin matutulungan yung ating local manufacturers to compete with other countries? Ang alam naman natin ng talagang mabenta ngayon yung Korean skincare products at saka cosmetics. When I went to Korea and Japan, nakita ko how the cosmetic industry helped to the economy of the country. No? So ako, nainggit talaga ako dyan. So to 2022 po yan. So that's why I launched the FPOP initiative. Hindi ko naman ginaya yung K-pop. So ibig sabihin po ng FPOP is functional and popular products. So sinegway ko ng konti para di halata. So ano po yon? Kasi ang mga manufacturers po kasi natin, sometimes hindi maganda ang nagiging nangyayari sa kanila to register the products. Kasi for example, skin whitening, you have to prove the whitening aspect of it. We need the trial. So saan sila pupunta? Hindi sa cosmetic, sa drug. Ay Diyos ko, ang gastos po magpa-clinical trial. So walang gumagawa na manufacturer. That's why karamihan po ng cosmetic natin is purely importation. Kasi they have the policy abroad in their country to evaluate those claims. What are those? We call it qualifiers. Whitening, skin rejuvenation. Sa Pilipinas, wala. Nainggit ako, inggitero po ako, sir. So, ang ginawa ko po, gumawa po ako ng initiative, which is the functional POP. It includes the functional cosmetic. Imbis na pumasok ka sa drug, doon ka sa functional cosmetic. Lesser sample size at mas mura lang para sa manufacturer. So that we can export our locally manufactured product, cosmetics, abroad. Kasi meron tayong bilateral dyan sa ASEAN. Ang problema, puro tayo import. Kababa, local manufacturer. So, gagawa tayong evaluation process para mapatunayan nila sa produkto nila na talagang nakakaputi sila. At ang hakbang natin na ginawa doon, makipag-usap na tayo sa ating counterpart na mga Koreans, South Koreans, papasalamat ako sa kanila, that they will capacitate the Philippines, especially our evaluator, on how to do the functional cosmetic and also the quasi-drug. Kasi nga naman, di ba, yung sa atin talaga, ang mga Pilipino mahilig sa cosmetic products. Tapos yung mga makikita mo pang mga endorsers. Pero yung mga iba na endorser ng mga whitening products, sa tunay na buhay, mapuputi naman na talaga sila. Kayo po nagsabi yan, di ako. Oo, totoo naman eh. Pumunta ka,
mag-drive ka lang along EDSA, mula Caloocan hanggang Pasay, makikita mo yung mga billboards, ang daming mga endorsers ng mga whitening products. Pero pag kilalanin mo itong mga endorsers na to, mapuputi naman na talaga sila. So, hindi ko alam kung paano po yung convincing factor. The marketing strategy naman kasi hindi naman po sakop sa cloud Opo. FDA. Kanya-kanya tayo dyan. Basta kami, approve namin, basta safe, efficient, and quality, approve ka. Bahala ka kung paano ka kikita. Kayo na yun. Pero akin lang po, ang pinaguhugutan ko nga po dito, ipatas natin ang laban. Kasi puro tayo importation. Kinakailangan din po gumunlad yung ating local cosmetic manufacturer. Kasi nga po, may agreement tayo sa ASEAN countries. Hindi naman tayo makapag-export. Kailangan natin silang tulungan. Yun po ang pinaguhugutan ko dito. And one way of helping them is to have the functional cosmetic and the quasi-drug policy para maging competitive ang produkto nila. Sila naman ngayon ang mag-e-import sa atin. Pero lahat po ba ng mga cosmetic products na nandito sa Pilipinas na alam ninyo? Of course. Lahat? Of course. Opo, meron po yung tinatawag na notification, pati ingredients nila. And we do the post-marketing surveillance. We test it. Paano naman, sir, haharapin ng FDA ngayong taon ng antibiotic at over-the-counter drug abuse dito sa bansa? Kasi perennial problem na yan, yung pag may naramdamang sakit, bibili ng antibiotic. Although may ibang mga pharmacy talaga na humihingi ng reseta naman. Okay po, ganito po kasi yan. Hindi lang po FDA yan. Actually, it's a practice. No? Pag over-the-counter, it means there's no need for prescription. Antibiotic, definitely it needs prescription. So lahat po ng mga butika natin, ini-inspect natin yan kung meron yung pharmacist na ka-duty. Pag wala yung pharmacist na ka-duty, we will have a report of violation. At may fine po yan sa mga butika. Kasi yung pharmacist na po na yun, sila po nakakalamon how to store, how to dispense, and how to properly audit. Kasi tinitingnan din po namin kung paano nila ino-audit yung pagpasok at paglabas ng gamot nila. Kasi pag nangyari po yan, magkakaroon po tayong tinatawag antibiotic resistance. And aside from that, the over-the-counter medicine is a duality. No? Is a help from the consumer. Ganito, bigyan ko example. Ako po, lalabas ako ng bansa. No, mag-abroad ako, 6 months ako nandun. For example, magbabakasyon ako, 3 months. Ang gagawin ko po, over-the-counter, papakyaw ako. Bakit? Kasi bibigyan ko yung mga kamag-anak ko po doon. So, hindi po namin yun makokontrol sa FDA, but the pharmacist's duty. Kasi may mga tinatawag dispensing yan. No? Dapat, kung kano lang ang kailangan, doon lang po gagamitin. Nakabili yata ako ng Hindi, reseta. kasi nung isang beses, nakapila ako sa isang drugstore. Humingi ako ng reseta kasi nung pandemic na uso syempre yung, ano man tawag doon sa prescription na gano'n? Actually, pwede po yun. Meron kami. Or yung binipicturean ng doktor yung reseta na Yes. sinulat. Apa. Yung nasa harapan ko, tinanungan kung may reseta. Ang sabi niya lang meron. Nakaganon sa phone, pero hindi naman tiningnan o pinicturean o verify nung pharmacist. Well, definitely, dapat may physical reseta. Otherwise, i-prescription. Kasi bakit? Pag pinicturean lang po yan, ang tendency, paano natin malalaman kung nagamit na yan? So, dapat, yun nga po, is more on the vigilance of the pharmacist. No? Pag ganyan, i-report nyo sa amin. Kasi yung talagang nagmamatsyag na pharmacist, nagdo-note siya, tapos binubura niya. May kung naging viral nagalit yan, na. sir, last year. Yung may nagalit po na isang tao na binibili sa pharmacist na sinasabi nila, bakit di mo kami binibigyan? Maintenance ko to, hypertension to sa diabetes. Actually, tama po yung pharmacist doon. I have to commend the pharmacist on duty on that. Kasi talaga pong prescription medicine yan. Ang tanong nila lagi, DJ, bakit kinakailangan lagi may reseta? Naman maintenance ko. Ang reason po doon, kasi ang doktor po ang nagsasabi sa inyo if you need to taper down the medicine or you need to increase based on your situation. Sir, may isang tanong lang. Balikan ko lang yung devices. Dumadaang sa inyo yung medical devices. Yung mga devices naman na ginagamit sa mga aesthetics, yung sa mga papaganda, ganyan, dumadaan din po ba sa Yes inyo? po, dumadaan din po sa amin yan. Actually, it depends on the type of the medical devices kasi may dalawang aspeto yan, registrable and non-registrable. Ibig sabihin ng non-registrable, LTO lang, pwede mo nandalin po dito. Pero of course, kung sino yung gumagamit na center nun, dapat explain ninyo na kung ano talagang benefit ito at hindi ito rehistrado. Kasi may nabibili, sir, na mga home, kunyari yung mga diamond. Diamond pin, mga ganon. Yung mga radio Kaya- frequency, meron din silang portable. Yung mga Actually, paggaling ng skin. actually po, pag ganyan, may mga distributor naman po talaga tayo and they are legit. No? So, akin lang po, yan, ulitin po natin, yung mga online na yan, sinasabi ko na nga, dapat po bumili lang po kayo dun sa mga registered sa FDA
ng mga distributor ng medical devices. Otherwise, hindi kayo makakagaranti. Ang daming injury related to that. Sir, ano naman po yung strategy ng FDA ngayong taon para labanan yung lumalaking problema sa drug counterfeiting sa bansa? Okay po, kanina po na-mention ko yung Oplan Cataros. No? So, ultin po natin, we coordinate with the local government unit and also the consumers on how to report the counterfeit. Aside from that, the public must also be informed, ano nga bang itsura ng counterfeit sa hindi. So we have a yearly information drive during November. We called it National Consciousness Week Against Counterfeit Medicine, usually held during mga first to last week ng month to inform the public on how to spot a counterfeit. At marami na po tayo na seizure. Andun po sa real time namin yung counterfeit. Sir, ano pa po yung mga nais nyong i-launch na proyekto o programa ngayong 2025? Yun po, yung na-mention ko kanina, talagang medyo solid tayo dyan for this year. Ang target ko talaga this year is yung may launch yung FPAP initiative. Yung FPAP initiative to support naman yung cosmetic. Kasi moron tayo nag-focus sa drug. Eh, ang dami kong device, ang dami kong saklaw. So, this time is the functional cosmetic, number 1, to strengthen the manufacturers ng cosmetic here in the Philippines. Number 2 is to empower naman po yung ating mga senior citizen, yung kanilang mga privileges. So, hindi lang sa senior citizen, pati also yung mga cheaper medicine. That's why we constantly communicate with the BIR para ma-implement yung CREATE law. Kasi depende yung kung approve yung CPR, kung talagang papasok sila sa VAT exemption. Sir, Dami, nabanggit kayo sa senior citizens. Ano po in particular about Actually, senior the Department of Health launches a administrative order not requiring the booklet. So, karamihan po kasi ng mga ating mga senior citizen and mga butika, hindi yan alam. Ibig sabihin, we have to spread the information aside from that. And of course, the vigilance for them to implement the administrative order kasi it's as the strength of the law. Okay. So, ang ginawa po natin, gumawa tayo ng tawag na task force na naman. No? Task force para kay Lolo at Lola. Actually, kagagawa ko lang yan ng January. As of now, nagmi-meeting sila ngayon kung paano nila gagawin. It's a conglomerate of 2. Number 1 is the information drive. We will give a poster, no? Tapos we will have the documentation on how to inform the pharmacist and the consumer, si Lolo at Lola, kung paano po talaga ang dapat kung paano bumili. Kasi karamihan ng mga Lolo at Lola, sir, hindi naman niya bumibili sa drugstore eh. Pinabibili niya sa mga anak. So, paano yon? Paano nila gagawin? So that, yung mga butika naman, hindi naman sila nalulugi sa abuse and si Lolo at Lola na-empower naman. Kasi wala naman tayo rito sa kinatatayuan natin kung hindi tayo tinulungan ng ating mga magulang. Pero wala na po ba tayong problema doon sa yung stocks ng mga gamot? Kasi I think there was a time nung pandemic na nagkakaubusan ng mga paracetamol, yung mga gamot sa sipon, sa ubo. Yung iba, nagho-hoard sila kung bumili banig-banig ng mga gamot. Okay po, ganito po ang nangyari ng pandemic. At ito was an enlightening moment for me and the President during that time that kasama niya ako. So, ganito po kasi, we relied mostly on importation for drug. At yung mga imported product na yan, it came from different countries. So, they have quotas for that. So, nangyayari, during the pandemic, inulan nila yung bansa nila na pag-iwanan ng Pilipinas. Kasi bakit? Hindi strengthen ang local manufacturers natin. So, the supply must come from within. So, that's why it's a learning experience. That's why, yun ang hugot namin ni Presidente, tulungan yung manufacturers. Sir, pahabol na tanong po, matapos pong matanggap ang isang reklamo, ano po yung proseso ng FDA at gaano po kabilis ang proseso nito? Reklamo, okay po. Unang-una po, you have to, mayroon po mga proper channels sa amin na ipopost mamaya po dito and yung mga reporting system na tinatawag sa amin, you substantiate it. Ang mangyayari po dyan, may FYI po sa akin, I will tell the inspectors to go to the premises, kung ano man yan, produkto ba yan, o kunyari, for example, online shopping, isusulatan po natin yan, pag di pa rin tinake down, alam nyo na susunod doon. Kapag yan po reklamo with regards sa factory, pupunta po ng inspection, sabihin i-correctable measures. Pag hindi po nila kinorek yan, magkakaroon po ng report of violation po yan. At yan po, akit po ng legal natin kasi po may quasi-judicial power po ang FDA. So aside from that, we have the police power. And pag hindi pa sila sumunod, we can also revoke their license to operate. Sir, pag-usapan pa natin yung substantiation nung yung proof, no? So, kunyari may natanggap kayong complaint kasi sa pagkain medyo madali yan kasi kung may nagkasakit. Pero paano naman yung kunyari sa online shopping na mention niyo? Paano kung gusto lang manira ng puri para hindi kumita yung kumbaga ano siya competitor? I have also to delineate the power of the FDA and the DTI.
kasi meron silang sa Consumer Act. No? So sa amin po is more on the how the product was produced. So sa kanila naman po, how the product was consumed by the consumer. So there's a big difference between the two. So paano namin nalalaman yun? Advent of social media, siraan. Aware po tayo doon. No? Ang ginagawa po natin, how we substantiate it. Pwede sinisiraan yan. Pwede rin hindi, pwede nagsasabi ng totoo. The first instinct to do, the FDA, is don't put it publicly. We investigate. Kasi makakasira sa isang produkto yan. So that's why we go to the source of the problem. Totoo ba to? Ano ba nangyari? Totoo ba talaga? May problema ba sa sa planta ninyo? Pag hindi po yon, of course, we will FYI the person who complained na ito po ang nakita namin. Kasi just to counter yung mga tinatawag natin misinformation at mga fake news. So it's a communication between the complainant and the FDA, particularly the REU, Regulatory Enforcement Unit. So kahit anong pwede i-complain basta may kinalaman po sa inyong Opo, pwede niyo i-complain. Pero syempre sasalain naman po namin yan. Baka naman, yung iba kasi, kitang-kita mo lang kasi on the face na naninira na Opo, yung supplements, gamot, yung mga devices, pwede po yan. Lahat naman. Actually, yun lang po, yun nga. Kaya iba, ini-FYI lang namin, yung sinasabi namin na please substantiate your complaint, yun na, hindi na bumabalik. Okay, sir, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa amin, Director General Samuel A. Zacate. Sa pagtutok ng ating pamahalaan sa kalusugan ng mga Pilipino, hindi matatawaran ang mga pagsisikap at programang ipinatupad ng Food and Drug Administration. Kaya naman dito sa ating segment na Mission to Accomplish, DG, ang dami nyo na nabanggit na gusto nyong gawin for 2025. Pero kung merong isang bagay na gusto nyong ma-accomplish, maybe not just this year, kundi siguro in the coming years hanggang magtapos ang termino ng ating Pangulo, ano po yun? Bukod dun sa marching order sa akin ng Presidente, personally, ang gusto ko talaga mangyari sa FDA is the zero backlog. Ayoko talaga magkaroon ng backlog. That's why this year, I will launch the Operation Backlog Watch for the Center for Drug Registration and Research. Kasi wala nang rason para tayo magka-backlog kasi andyan na yung mga validity. And mathematically speaking, because of the increase of validity of the products, backlogs will come so that we can address. So, another thing po, I want the FDA, para maintindihan ng tao, yung mandato ng ahensya namin. So, we sleep, the people of the Philippines sleep soundly of night because of our personnel in the Food and Drug Administration. At maliit lang po yung ahensya namin. So, ang ginagawa po namin ngayon, pinapa-increase namin yung aming plantilla and aming power, and I'm getting a lot of support in the administration because nga po, kami po ang inyong vanguard for public health. So, ang gusto ko po, dalawa, mawala yung backlog at makilala yung ahensya. No, that because we are having the very crucial function in the Philippines. No? Speaking of vanguard of public health, sa mga may nais idulog sa Food and Drug Administration tungkol sa mga produktong nabili nyo, maaari kayong tumawag sa mga hotline numbers ng FDA na naka-flash sa inyong TV screens. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong oras, FDA Director General Dr. Samuel Zacate. Thank you, sir. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.